Kaya itong changes na to, napakaganda para sa future ng isang province or para sa future ng Canada as a whole. Okay, so kaka-post lang natin a few days ago, right? Na sinabi ko sa inyo na for me, hindi ko na i-advise na na kumuha kayo ng student visa at gagamitin nyo yon na pathway para ma-PR kayo dito. Right? Because of all the changes happen late 2023 hanggang ngayon, for me, pinahirapan na talaga nila, no? Ni-ramp up nila yung proof of funds, tapos mas mahal na tuition fee, tapos yung changes nila sa PGWP, yung changes nila sa open work permit ng spouse. So all of those changes, kaya ako nasabi sa inyo na for me, hindi na siya advisable or hindi ko na i-recommend sa inyo na gamitin ang student pathway papunta dito sa Canada. Right? And ngayon, meron na namang malaking changes na mangyayari specifically sa PGWP. Right? So, mas pahihirapan pa nila ngayon para sa mga student na nag-a-aspire na pumunta dito sa Canada. Okay? But, before we start, guys, meron kayong dalawang bagay na dapat natandaan kung magpo-proceed kayo sa student visa or kung nagre-research na kayo noon pa, lagi nyo na itong may encounter. This is very, very important sa student visa. Number 1 is yung PGWP or yung Post-Graduation Work Permit. Yan ang magbibigay sa inyo ng opportunity to work after nyong matapos yung inyong program. Right? Yan ang magbibigay sa inyo ng OWP or Open Work Permit pagkatapos nyong mag-aral dito. And ina-advise ko rin na instead of 1 year, kumuha kayo ng 2 years na program. Kasi yung 1 year na program will just give you 1 year of PGWP. But yung 2 years na program, bibigyan kayo ng 3 years. Right? And yung isa pa is yung DLI or yung Designated Learning Institution. Okay? So yan lang yung mga list of schools, universities na nagbibigay ng PGWP. So kung yung papasukan nyo na school, hindi nasa list, hindi kayo mabibigyan ng PGWP. So napaka-importante nun guys na dapat nyong malaman kung gusto nyong mag-student visa. Okay. So, yung nabasa ko na article, they are targeting to implement these changes by January 2025. So, wala pa talagang details kung yung technicalities, kung kailan, sino yung mga maaapektuhan, wala pang ganong details. Pero meron silang sinabi ano yung pinaka-G's or ano yung pinaka-objective ng bagong changes na to. And I can say na malaki ang impact nito sa mga student visa or mga nag-a-aspire na pumunta dito as student pathway. Right? So, para mas maintindihan natin yung changes, meron ding dalawang bagay na nakapaloob doon sa changes. Number 1 is yung NOC. Ano ba ang NOC? Ang NOC is yung National Occupation Classification. So, dito sa Canada, naka-classify ang mga work based sa code. Meron tayong, ang tawagan nila is NOC code or NOC code. Right? So, sa IT, meron yung code. Sa carpentry, sa nursing, meron yung sarili-sariling code. Doon, naka-classify ni Canada kung ano yung work mo. Right? Tapos, meron din silang CIP. Ang CIP naman is yung Classification of Instructional Program. So, kung
kung sa NOC, kinaklasify is work, sa CIP naman, kinaklasify nila is program ng mga schools or yung mga courses, right? So ngayon, ang target nila is i-interconnect yung NOC and CIP, right? So let's say ang no code mo is carpenter, right? So ngayon, meron ng corresponding CIP ang isang no code. So let's say ang NOC is carpenter, ang CIP niyan is nasa construction trade, carpentry, or sa woodworking. Parang ganon. Or kung let's say ang NOC mo is nasa database administration, so papasok yan sa CIP na computer science or IT or software engineering. So yung mga ganon, guys. So and ang major changes is ipapattern ang pagbibigay ng PGWP based dun sa pangangailangan ng isang province. So kung yung tinapos mo na course is hindi kailangan ng province, halimbawa dito sa BC, hindi ka mabibigyan ng PGWP. Right? Hindi katulad dati, guys, nung nag-apply kami, ang kinuha ng wife ko is business admin, Canadian Business Administration, right? And 2 years yon, so we are expecting 3 years na PGWP. Yun lang ang rules. Wala na iba, right? Pero ngayon, let's say nagtapos ka ng business admin, right? Pero based dun sa shortage ng BC, wala dun yung business admin. So ang ibig sabihin, hindi ka mabibigyan ng PGWP, right? So yung pagbibigay ng PGWP naka-base sa shortage ng mga no code or mga NOC, right? Let's say kailangan ni Canada ng IT, pero ang tinapos mo is business admin. So pagkatapos mo ng business admin mo, you are expecting na bibigyan ka ni Canada ng PGWP. But the problem is, hindi or wala sa shorted list ng BC or nung province kung nasan ka yung tinapos mo. So hindi ka nila bibigyan ng PGWP, right? Yes, this is a bad news sa mga students or nag-aspire na pumunta dito at gagamitin ang student work permit. Kasi alam naman natin na napakahalaga ng PGWP sa pag-transition mo to permanent resident. Okay? So, ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang affected, yung mga future lang ba na student or yung mga current na student. Hindi pa yon, kumbaga hindi pa nila yon inilalabas, right? So, but on the other side, sa province ng Canada or sa Canada as a whole, maganda to, guys. Maganda to. Bakit? Kasi isipin nyo, guys, na ang daming kumukuha ng isang specific na course. Halimbawa, business management. Maraming kumukuha niyan kasi madaling ipasa, right? Pero pagkatapos mo mag-aral ng business admin at bibigyan ka ni Canada ng PGWP, halimbawa dito sa BC, bibigyan ka ng PGWP or open work permit. Pero ang problema, hindi naman yun yung shortage or hindi yun ang kailangan ng Canada or ng BC sa ngayon. Dahil ang dami ng business admin. Halimbawa, ang shortage nila is sa nursing. Pero walang napoproduce ang school or ang universities na pang-nursing or pang-nurses. Right? So, doon pa lang, guys, meron ng disconnect. So, ang daming napoproduce ng isang school or ng isang university na hindi naman connected doon sa labor shortage ng isang province. Kaya itong changes na to, napakaganda para sa future ng isang province or para sa future ng Canada as a whole. Kasi kaya na ngayong targetin ng
province kung ano yung mga shortage na meron sila at na dapat punan ng school or ng mga colleges, university sa isang province para pag natapos itong mga group of students, bibigyan natin sila ng PGWP or ng open work permit based dun sa mga pangangailangan natin. So, it's a win-win situation, guys. Kasi yung mga magtatapos ng mga students, right, may assurance agad na mabibigyan sila ng PGWP or work permit or even provincial nominee program para dun sa province na yon kasi pinag-aralan at tinarget natin kung ano yung mga pangangailangan ng province versus dun sa mga magtatapos na mga student. So, it's a good and bad, right? Bad news para sa mga aspiring students na gusto lang kumuha ng kahit anong course or yung courses lang na madaling tapusin, madaling ipasa, right? Kesa dun sa halimbawa gusto ng BC na kailangan ang mga bibigyan natin ng mga work permit is nasa nursing. Eh paano kung ayaw mo naman ng nursing? Hindi 'yun ang field mo, 'di ba? So, 'yun yung kind of bad news, right? Pero again, on the side of Canada, napakaganda nito, guys. Napakagandang changes nito para sa Canada as a whole. Hindi lang sa BC or sa Calgary, no. Canada as a whole, I think magbe-benefit lahat, right? Pag na-implemento. So, again, this is another changes na kailangan nyo munang pag-isipan bago talaga kayo tumuloy sa student pathway kung gagamitin nyo yan dito para ma-PR kayo. Right? So, kailangan nyong iplano. Hindi ko alam, guys, kung paano nila i-implement yung changes na to. So, watch out sa mga changes. Siguro by the time na meron na talagang details, pag-uusapan natin ulit. But again, ito yung possible na mangyayari in the future na kailangan yung i-consider kung talagang magpupush through kayo as a student visa or student pathway papunta dito sa Canada. Okay? So, good luck, guys. So, see you again on my next video. Peace.